will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Praise the Lord! Tampahan natin ang Panginoon. Amen. Ulitin pa natin ang shout to the Lord. Praise God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty
God. Hallelujah. Pupurihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Iyuko po natin ang ating mga ulo bilang bibigay pamitagan sa ating Diyos. Dakilang Diyos, tunay nga na dapat naming isigaw sa iyo kung sino ka sa aming buhay. Ikaw na, Panginoon, ang aming sulingan, Panginoon, pagdating ng mga bagyo, O Diyos ng buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming matibay na bato. Hallelujah! Ikaw po ang aming tanggulan, Panginoon. Hallelujah! Ikaw pong nakikipakas sa amin, Panginoon. Ikaw po ang aming tagumpay. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw po ang aming tagapagpagaling, Panginoon. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, O Diyos. Hallelujah! Walang papantay sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Sa sandaling ito, kami po yumuyuko sa iyong harapan. Nagsasabing tunay na dakila ka. Wala po kaming mahiharap sa iyo na anumang bagay, Panginoon. Dahil kami mga tao na mahina, kami mga tao makasalanan. Bawat sandali, Panginoon, ng aming buhay, may mga bagay po kami nagagawa. Oh, hallelujah, nalaban sa iyong kalooban. Ngunit, O Diyos, salamat. Hallelujah, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. At patuloy mo kaming inuunawa, Panginoon. Patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, na maiwasto po namin, makalagad po kami ayon sa iyong banal na kalooban. O pinupuri ka namin, O Diyos, walang salita na pwede po naming iahain sa iyo sa umagang ito, Panginoon, kundi iyuko ang aming ulo, iyuko ang aming mga puso, iyuko, tupihin ang aming mga tuhod, at sabihin, ikaw ay Panginoon. Ikaw ay dakila. Ikaw ay Diyos na pinakabakapangyarihan sa lahat. At ang iyong awa, Panginoon, ay walang hangganan. Ang iyong habag, Panginoon, ay tuwing nakakatingin sa amin, Panginoon. Tumitingin ka palagi sa amin at hallelujah, pinapunawa mo, hindi nagbabago, Panginoon, ang iyong pag-ibig at ang iyong habag at ang iyong awa, Panginoon, sa amin. Salamat, O Diyos. So, umagang ito'y kami umasa muli, Panginoon, na ikaw, Lord God, ang sang magsasaysay ng iyong kalooban. Gamitin mo lamang po, Panginoon, ang labi na ito, O Diyos. Hallelujah. Sa pamagitan ng Espiritu at kapangyarihan, hayan mo, Diyos, na masaysay ang iyong kalooban sa umagang ito. Dahil ito ang pinakamainang sa lahat, Panginoon. This is part of Revelation 10:7. Ito, Panginoon, ang mensahe sa dispensasyon na ito. Dahil ito, Panginoon, ay kailangan may pangaral upang mayanda ang nobya, Panginoon, sa pag-aagaw. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan nito ng bumusay. Hindi lamang, Panginoon, isang spiritual o intelektual na bagay, kundi higit sa lahat, spiritual na bagay that will move us, Lord God, to walk according to your will and to serve you more than ever before, Lord God. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa biyaya mo, salamat sa kabutihan mo, salamat sa pagmamahal mo. At narito pa po kaming nakatayo sa iyong harapan. Hindi mo pa kinukuha ang hininga ng buhay. Nawa, Panginoon, ito'y maging malinaw sa aming lahat sa umagang ito. That we are not living for ourselves, Lord God. You are just permitting us to live. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samudalangin, lahat ng badal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Balikan natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 4, yung teksto natin. Last Sunday, siguro yung ano nila, 2 Corinthians chapter 12. Kasi yun ang magiging center ng ating verse ay no, aman. Ganito pang sinasabi, I knew a man in Christ about 14 years ago. Si Paul po ang nagsasalita dito at sabi niya, whether in the body, I cannot tell. Or whether out of the body, I cannot tell.
God knoweth such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth how that he was caught up into into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Muli namin binasa, Panginoon, ang teksto nagsasabing, hindi pinagtulutan, Panginoon. It's unlawful to speak the things that Paul had seen, Lord God, in paradise. Nagtataka po kami, Panginoon, bakit ang aming mensahero na nakita niya, kung ano rin na nakita, Panginoon, ni Pablo, was commissioned to preach the things that he had seen, Lord God, in paradise. Teach us, Lord God, this morning. Reconcile these two things, Lord God, in our midst, upang hindi lamang po, Panginoon, natututo po kami intellectually, Lord God, pero natututo po kami dahil hinihimay mo ang tinapay ng buhay upang makakain po kami. And it will stir our hearts, Lord God, be moved to serve you more. Habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating. Come in our midst, Lord God, send your Holy Spirit to break the bread of life and feed us. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. I will center in, mga kapatid, sumandali sa ating teksto. Sinabi niya, I knew a man, 14 years ago, ang tinutukoy po niya ay yung sarili niya. Linawin ko lang. Hindi po siya nakakaalam ng isang tao na iba sa kanya. Siya po yung, sarili niya po yung tinutukoy niya. Na 14 years ago, hindi niya alam kung siya ba ay nasa labas ng kanyang katawan o siya ay nandun sa kanyang katawan nung ipinakita ng Diyos yung mga bagay na nandun sa paraiso. So hindi siya sure, mga kapatid. Sino nga na ba nang sure? Kung buhay ka, katapos nandun ka sa paraiso, parang, di ba? Baka sabihin mo, patay ka na. Kaya sabi niya, hindi ko alam kung I'm out of the body or I'm in the body, sabi niya. Pero tinukoy niya yung pinuntahan niya na third heaven as paradise. So nalalaman natin, pag naririnig natin yung word na third heaven, hindi pangatlong, hindi ibig sabihin yung tatlong langit. Yung unang langit kasi, the sky that we see. Ang second heaven ay yung space. Kung saan nandiyan yung mga one between at ano pang mga bagay na nandyan, mga kapatid. At yung third heaven, ayun na nga, yung paradise. Kung saan naroon, mga kapatid, ang mga hinilang ng Diyos, ang mga born-again Christian, mga kapatid, na namatay na una na sa atin. Pansamantala, nandun sila, mga kapatid. At yun ay naalala ninyo nung namatay si Hope bago mamatay? Naalala ninyo yun? At pansamantala, binukas niya yung kanyang mata. Naalala ninyo? Bakit mo ako tinawag? Sabi niya. Diba? Sabi niya, happy na siya doon sa kanyang kinaroroonan. Sabi niya, it's a paradise. Ito yung pininipreach mo, sabi niya. So, naniniwala tayo, ganun yung nakita ni Pablo. So, ang tanong, bakit? Hindi pinintulutan ng Diyos na saysayin niya ito doon sa First Church Age. Pero pagdating kay Brother Branham, pinakita rin sa kanya. Can you see it? The Alpha Messenger and the Omega Messenger, yung kung ano yung nalalaman ng Omega Messenger, mga kapatid, ay yun din ang nalalaman. Kung ano yung revelation. Ang pagkakaiba lang, mga kapatid, yung pinakita kay Pablo, doon sa taas, hindi pinahintulutan ng Diyos na saysayin niya. Bakit si Brother Branham pinahintulutan na saysayin niya? Tinitignan ko maigi ng mga nakarang araw. Well, pag sinasabi kong tinitignan, don't take it, mga kapatid, na sarili kong kapahayagan yun. Hindi po ganun ibig ko sabihin. Wala po tayong alam.
Pagdating sa spiritual na body, wala po tayong alam. Nababanggit ko lang na ganun, pero ang totoo niyan, ang Diyos ang nagpapahayag. At kung wala yung nilay down na foundation ni Brother Branham, wala tayong alam. Nag-lay down siya ng foundation, kung meron man kaming ginagawa, dinidiinan lang namin, mga kapatid. So, tinignan natin bakit ganon. Bakit si Pablo hindi pinahintulutan. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, during that time, hindi pa establish ang gospel. Hindi pa natatatag ang Ebanghelyo ni Kristo mga kapatid. At ang dispensasyon na kinaroroonan, ginagalawan ni Pablo mga kapatid, ang kailangan niyang gawin ay ipangaral mga kapatid ang krus, una sa lahat, ang kamatayan ni Kristo sa krus, ang biyaya na dala ng krus, at ang pananampalataya na dapat mahayag, mga kapatid, sa mga naniniwala sa kamatayan ni Kristo. Yung tatlo na yan, mga kapatid. Other than that, hindi niya trabaho. Nasusundan mo natin. Hindi niya trabaho, mga kapatid, na in every dispensation, mga kapatid, merong mensahe, di ba? At sa bawat dispensasyon, kung ano yung mensahe na nakaatang sa mga mensahero, yun lang ang sinasaysay nila. They could not go beyond that. Although may overlapping, kung minsan. Going to the next age, medyo nag-overlap ng konti. Now, si Pablo, being the first messenger, the Omega, the Alpha messenger, hindi naman pwede, mga kapatid, na hindi pahayag sa kanya kung ano yung ipinahayag sa Omega. Kaya nga sabi ni Brother Branham, hindi ako nagturo ng hindi tinuro ni Pablo. Di ba? Tandaan po natin yon. Yun ang foundation din ni Brother Branham. So, hindi pwedeng magtuturo si Brother Branham na hindi alam ni Pablo. Kung ano yung alam dapat ni Brother Branham, dapat alam din ni Pablo. Ang pagkakaiba nga lang, hindi niya pwedeng saysayin. Because it's not yet time to reveal it. Hindi pa niya pwedeng i-reveal yun, mga kapatid, because that is the job of the seventh messenger. Nakikita ninyo, mga kapatid. Kaya nga, to ensure na hindi siya matempt, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Malapit yun sa paborito mong scripture, Brother Rolly. Ano yung paborito mong scripture? My grace is? Gusto mo yan, ano? Malapit dyan, mga kapatid. Ano yun? Binigyan siya ng, yes, tama. Binigyan siya ng tinig ng Diyos na 3 beses niyang pinanalangin. Tinig is, ano yung sakit ng matanda? Arthritis. Alam niyo mga arthritis? Pag may arthritis ka, mga kapatid, parang may mga karayom doon sa talampakan mo. Karayom, ha? Hindi lang as in tinig karayom na pag umapak kang ganun, kailangan dandahan hanggang sa mag-adjust na kaya mo na umapak ulit dahil kung binigla mo, parang timusok ng napakaraming karayom, yung talampakan mo. Aray ko po, sakit ano? Na tinawag yung turn in the flesh. 3 beses niyang pinalangin yon. First church age messenger, kapatid, baka may karamdaman ka. Kung minsan ilang beses mo nang pinanalangin, parang hindi gumagaling. Si Pablo, 3 beses, first church messenger pa yan. Pinakamaraming nasulat na ebanghelyo sa kasaysayan ng Biblia. And yet, 3 beses na nanalangin, tila bagay hindi pinapakinggan ng Diyos. Then, sinabi niya kung ano yung sinabi. Gustong-gusto ni Brother Rolly na scripture. Sabi niya, my grace is sufficient for you. And in weakness, sabi ni Pablo, in weakness, I'm strong. Ang kalakasan, mga kapatid niya, ay pag siya ay mahina. Pinadalaan ako, sabi mga kapatid ni Pablo, ng mensahero ng dyablo upang ako ay sampalin. See? Para hindi siya magmalaki. Nakita ninyo, because kung inihayag niya yan, sa panahon na kinabibilangan niya, paano maunawaan yon? Paano maunawaan yun ng kahit yung pinakamatalino na tao na naroon sa panahon niya? Hindi maunawaan yun. Because it's a direct revelation from God. Siya lang nakakita. So pag yun ay sinaysay niya, in the power of the Spirit of God, makikita yun ng buklino ng tao. Pero sino maangat? Siya, because it's not yet intended for that time. Kaya sabi niya, it's unlawful. Kita niya, it's unlawful. It's unlawful.
If it is unlawful, mga kapatid, hindi pinapaintulutan ng Diyos na saysayin niya. At para masigurado, binigyan siya ng tinig. Pero bakit si Brother Branham, sinaysay niya? Inconsistent naman ng Diyos. Pag ganon. But hindi tayo naglilingkod sa inconsistent na Diyos. Dahil kung ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay inconsistent, you are saved now, tomorrow you are lost. We don't want to serve a God like that. Amen. Ang ating paglilingkuran ay Diyos na consistent na pag sinabi niya, niligtas kita, hindi niya pwedeng bawiin yun. Hindi niya pwedeng bawiin yun. Hindi siya pwedeng magkamali. In other words, mga kapatid. Hallelujah. Kung ikaw ay pinili niya bago pa tinatagan sanlibutan, pinili ka niya na hindi siya nagkamali. Kaya wala kang ibang patutunguhan kundi, mga kapatid, sa piling niya, sa presensya niya, pag iniwanan mo na ang mundong ito, mga kapatid. So bakit siya ay pinahintulutan, mga kapatid, na masaysa yung bagay na kanyang nakita? Tandaan po natin, it is the seventh church age and he is the seventh messenger. And what will come after the seventh church? Ano susunod? Tuturo ni Brother Joel sa inyo, ano susunod pagkatapos ng 7 church ages? O yun! Huwag yung pahit. Brother Joel, pinakita niya sa akin yan na yun ang tinuro niya sa inyo. So ang susunod ay rapture. Pag rapture ang susunod, bakit pinintulutan si Brother Branham? Nasaysayin niya. Di ba? Sa una, mga kapatid, para ihanda yung church sa rapture. Pangalawa, dahil ministry niya. Revelation 10:7. Lahat ng mga bagay na hindi nahayag doon sa 6 na kapanahunan, mga kapatid, pinahayag lahat sa kanya. Bagamat may mensahe sa bawat kapanahunan, Ephesians, Smyrna, mga kapatid, and so on and so forth, hanggang sa Philadelphia, mga kapatid, but it's not complete. Hindi kompleto. Kung ano lang yung para sa panahon na kinabibilangan nila, yun lang ang binigay. Pero meron pa rin kulang. Somehow, kaya nga pagdating sa 7 church ages, ang gulo pa rin ang pangunawa sa Godhead, di ba? Kaya birin mo yan, 6 church ages na ang nakaraan, nagtatalo-talo pa rin sila kung ano ang kahulugan ng Godhead. Pero pagdating ni Brother Branham, mga kapatid, tinawag niyang oneness at tinawag niyang Trinitarian at preach niya, mga kapatid, ang Godhead sa kanila. Well, walang nag-question. Amen, Lord. Pero nung nawala siya, balik sa dating doon eh. See, dinidescribe ng mga ibang nauna sa atin, mga kapatid, na yung panahon na yon para silang mga maliliit na hayop na halo-halo sa isang hawla. Pero nung lumaki na, yung leon, mga kapatid, gusto nang kainin, mga kapatid, yung iba. Iba-iba, lumabas yung tunay na nature nila. So ganun ang nangyari sa panahon na matapos kinuha ng Panginoon ang ating mensahero. Pero nung buhay siya, meron bang sumasalangsang sa kanya? Walang sumasalangsang. Ngayon, meron ba? Mayroon. Kung kailan patay na si Brother Branham, doon siya sinasalangsang ngayon. Bakit ang panahon niya, hindi siya sinasalangsang, di ba? Takot sila. Dahil ang kanilang makakaharap ay hindi naman siya. Ang kanilang makakaharap ay ang Banal Espiritu Santo. Mga kapatid, isang grade 7, haharap siya sa Doctor of Divinity. Mga kapatid, nagtapos na nga ng ilang years yun, hanggang college. Dito 12 na yun, di ba? So, 16 years, katapos kukuha pa ka ng master, katapos kukuha ka pa ng doctorate, plus 10 pa yun, 8. Katapos iharap sa'yo, grade 7. Di ba? Pagkatapos, pag yung grade 7, mali-mali pa, mga kapatid, ang grammar niya. Pero yung kaisipan niya, hindi nila kayang banggahin, mga kapatid. Bakit? Kasi ginagamit lamang naman ng Diyos yung bibig niya. Hindi yung intelligence niya, yung bibig niya, mga kapatid, para saysayin kung anong kalooban ng Diyos. Kita ninyo, mga kapatid, napakapalad natin. Kaya wala sa atin, mataas naman ang tinapos, di man nakatapos. Kung ikaw ay nakikinig ng maigi sa mensahe, mga kapatid, kahit yung nag-aral ng high theology, pwede kang humarap sa kanila at hindi ka manliliit na makipag-usap sa kanila sa lengguwahe na kaya mo. Pero hindi niya makakalawkaw kung ano yung nasa isip mo. Hindi niya mababago kung ano yung nasa isip mo kung nakikinig kang talaga, mga kapatid, ng mensahe sa huling kapanahunan. O nagbabasa man lang, mga kapatid, ng spoken word. Bawat isa sa inyo, mga kapatid, may kalibring ganon.
Tama, amen. May kalibre. Ay, ilang beses mo na napatunayan. Brother Ken, Brother Leo, di ba? Na pag kayo humaharap Ay, tama. sa mga nagsasabing nag-aral sila, Ay, tama. di ba, sa seminaryo, natapos tatanungin kayo, ano ba natapos mo, brad? Ay, hallelujah. Praise God, Lord. Hallelujah. Nag-aral ka ba sa seminaryo? Magugulat sila, hindi naman kayo nag-aral sa seminaryo, mga kapatid. Kaya tayo nagpapasalamat, binigyan tayo ng mensahero ng Diyos na sinaysay sa atin, mga kapatid, yung bagay na hindi natin kayang maunawaan sa buong buhay natin kung wala tayo sa mensahe sa huling kapanahon. Napakapalad natin, mga kapatid. Kahit saan tayo pumunta, walang mensaheng ganito. Right, amen. Amen, Lord Jesus Christ. Hallelujah. We were tempted, kaming dalawa ng aking misis. There was a time, mga kapatid, na napaka-idealistic ko. Pag nakita ko ang isang church na may ginagawang hindi maganda, alis agad ako. Hintay mo. Pag nakita ko yung pastor, hindi ko na sasabihin kung ano yung mga error. So nag-solo kami dito. Siguro para din ng Diyos yun. Para ma-establish yung church dito sa atin. Kaso yung kauhawan sa puso mo na makarinig ng salita ng Diyos at makipag-fellowship, hindi mo mawala. So nimitan kami ng ating misis. Prayer meeting daw. Di, pumunta naman kami. Ang becoming naman kung inimbitan ka ng... Saka gusto ko rin makita ko anong ginagawa nila. So pagpupo namin, hiwalay lalaki babae. Tama ba, sister Jan? Binukod ka, no? Napunta ka doon sa mga kababayan. Ako, napunta ako sa mga kalalakihan. Kaharap ko, pastor sa pastor. Yung pastor, hindi pa, junior pastor na. Kasi may pastor sila, siya. Under ng pastor. Pero tapos na sa pag-aaral ng pastor. So naupo kami, akala ko prayer meeting, mag-altar call, pupunta ka, papanalangin ka. Ano, na-expect ko, kaya magkakaroon ng prayer, bibigyan ng mga prayer request. Katapos yung pastor, ng prayer, general prayer. Eh, hindi, naupo kami. Dalawa-dalawa. Sister, dalawa-dalawa. Hindi kaharap pa yung pastor. Siya, ewan ko si Mrs. kung sino kasama niya. Hindi nakumpisa yung ano. Mag-umpisa siguro yung pastor, nanalangin na. Hindi nanalangin. Nanalangin yung partner ko. Tapos suminto. Yan tagal. Sabi ko sa isip ko, tapos na tayo. Siguro mga 2 minutes na, di pa rin kumikibo. Yung pala, hinihintay niya, ako rin naman nanalangin. Ano pastor? Sabi niya, hindi na makati. Sabi niya, ano pastor? Medyo, na-pick up ko agad. Nung sinabi niya, ano pastor? Ibig sabihin, ako naman nanalangin. So, nanalangin din ako. Ganito pala yung prayer meeting nila ako. In-expect ko, mayroong maglilit, yun ang mananalangin. Hindi ako baka sabihin niyo, si pastor ang galaw ng dila niya. Inaano kasi ako dito sa ating ngipin. Baka sabihin niyo, ajik ako. May siniksik ako dahil meron akong ngipin na may putas. Kaso natatanggal. Pero huwag kayo mag-alala, hindi postiso. Hindi mahuhulog. Nani-misplace lang kuminsan. So, nakita ninyo, sa atin hindi gano'n. Prayer meeting talaga. Meron maglilid ng prayer, mga kapatid. Dati ginagawa natin, pero ngayon hindi natin ginagawa. Mukhang lahat ay okay na. I-assume ko, mukhang okay na. Pero mga kapatid, pwede pa rin kayo magbigay ng petition ninyo, special petition ninyo kung kailangan. Gusto ninyo na ipag-pray kayo ng pastor bago matapos ang gawain, isulat ninyo, ilagay nyo sa pulpito, bigay nyo sa MC, mga kapatid. Meron din yung nakinig kami sa radyo, mga kapatid. Nag-message pa pala yata, no, si Joy. Nag-message, pero yung nag-message, diyan ko na nila. Grabe mensahe. Tungkulan sa pera. Ano ba? Ito lang nagyan ko sa account sa buhay. Sa tuloy. Parang gusto ko na umuwi. Parang gusto ko na talagang umuwi ng mga kapatid. Can you see kung saan nakasentro yung kanilang isipan? Pagpapala, kung hindi ka pinagpapala sa isang church, financially, wrong church. Para sa kanila. Hindi sa atin, centered tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung mali yung tinuturo sa'yo, mali yung pupuntahan mo. Yan ang katotohanan. Pag mali yung turo na itinuturo sa'yo, mga kapatid, mali ang pupuntahan mo kasi dalawa lang ang master.
It's either God or the devil. O walang in between. Walang nasa gitna, mga kapatid. At kung mali ang turo, dahil si Kristo ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung hindi salita ng Diyos yung tinatanggap mo, pwedeng salita ng Diyos. Mali ang interpretasyon. I-interpret nila in a way na maliligaw ka. So paano mo malalaman kung tamang interpretation? Don't just stick to one verse. Kailangan ibangga mo yan sa lahat ng verse ng Biblia. Kung di ka nagbabasa, patay ka. Kung di ka nagbabasa ng Biblia, paano mo ibabangga? Saan mo i-compare yung verse na yon? Ang totoo at tama na turo, mga kapatid, pag binitawan mo sa Genesis all the way hanggang Revelation, walang babanggayin. Pag may pinanggayan, huminto, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, yan ay mali na katuruan. Dapat wala yung babanggayin, dire-diretso yan. Sinabi sa Genesis, may isang Diyos. Pagdating sa gitna, may tatlong Diyos. Ay, huminto, di ba? Hindi siya makapagpatuloy dahil binangga siya ng tatlong Diyos. Dapat, pag sinabi mong isang Diyos sa Genesis, tuloy-tuloy yan. Amen. Amen, Lord Jesus. Hanggang sa Revelation, tuloy-tuloy. Amen. Amen. Kung meron man diyang mali, mga kapatid, yung pangunawa. So, kailangan unawain mo maigi at kung walang Espiritu Santo, hindi mo unawaan yun. Kaya nga binigyan tayo ng mensahero. Yes, amen. Dahil yung mensahero na yun ay binigay ng Diyos sa atin, kitang-kita po natin, Amen. nilulukuban siya ng banal na Espiritu Santo. Kaya bawat salita na binibitawan niya, galing sa Espiritu Santo, mga kapatid. Amen, Lord. Meron siyang thus said the Lord. Yes, amen. Ito ang sinabi ng Diyos. Yes, amen. Yun ay wala sa iba. Maaring i-claim nila, pero wala silang vindication. Sa atin may vindication. Yes, amen. Yun ang dahilan kung bakit, mga kapatid, sinaysay niya sa atin dahil yun ay may komisyon ng Diyos. Yes, amen. Yun ang kanyang ministry. Yun ang kanyang dispensasyon na ibunyag sa atin yung mga bagay na kailangan nating malaman for the rapture. Nakita ninyo, tingnan ninyo mga kapatid. I-compare ninyo kung ano ang pinag-aaralan natin sa pinag-aaralan, tinuturo sa iba. Sa kanila, iikot-ikot lang yan. Salvation, Christian living, salvation, Christian living. Yan lang. Diyan lang sila umiikot. Pero napapansin ninyo, magmula sa pagtuturo hanggang sa preaching, hinihanda tayo kung saan tayo pupunta. Amen. At paano tayo sasalubong. Napapansin nyo sa church natin? Yes, Lord. Sila ganun lang, patuloy-tuloy. Christian living. Paano ka mabuhay ng tama sa harapan ng ibang mananampalataya? Kahit saan, punta kayo na internet. Ganyan din. Tingnan nyo lang ang title ng preaching. Ganyan. Yun na, title pa lang ng preaching, makikita mo din. Napaulit-ulit. Salvation. Grace. Yan. Ulit-ulit yan, mga kapatid. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin. Pero hindi tayo napako doon. Dahil binigyan tayo ng mensahero na ipinakita sa atin, bihanda. Kaya nga meron, mga kapatid, na mensahe na beyond the curtain of time. Si pinakita sa atin, mga kapatid, ang higit pa sa nakikita ng ating literal, natural na mata. At hindi lang yon, in-experience pa sa kanya. Yung bagay, higit pa, mga kapatid, during that time, bukod sa nabibigatan siya, mga kapatid, sabi niya, I spent already half of my time. Parang kulang pa yung nagagawa ko sa Panginoon. Nasa poll niyo yan? Nasa poll niyo? Yes. That's 1960s. 5 years na lang, mamamatay na niya. From 49, 47 onwards, umiikot siya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kamuntik pa nga dito sa atin, alam niyo ba yun? Umiikot siya. Sa Europe, sa Mexico, umiikot siya, mga kapatid. Pinapangaral ang salita. Africa, tama ka sa inyo. Millions ang nandoon. See, nung dumating siya, mga kapatid, at nung paalis na siya, grabe yung mga saklay. May nilagay sa napakarami, mga kapatid, na 6x6 na truck. Mga saklay. Ibig sabihin, napakarami ang tumpo, bilay, o ano man dyan, ipantay yung polio, victim. Nung sila pinanalangin ni Brother Branham, sila nakalakad. May mga panahon na nga, mga kapatid, na hindi niya na may panalangin isa-isa sa dami. Nag-aapila na siya doon sa pananampalataya ng ibang panalangin. Na sumampalataya na lang sila. Ililid niya. At grabe, ang mga gumaling sa panahon na yun. Kung yun lang ang pagbabasihan, maraming nakakagawa din yan. Hindi lang siya. Pero hindi huminto doon ng Diyos. Kasi ganun din ang ginawa ni Kristo, di ba? Pagkatapos niya, mga kapatid, dinala sa ilang, sinubok doon sa ilang, at ganoon din si Brother Branham. In his early ministry, mga kapatid, ganoon, sinubok din siya. Kinuha ang kanyang tatay, kinuha ang kanyang nanay, kinuha ang kanyang asawa, kinuha ang kanyang anak.
At anong gagawin niya? Hawakan na niya yung 10,000 volts na kuryente para mamatay na siya. Hawakan niya na. 9 months siya kasi, bawal siya. Pagkahawak niya, nag-blackout. Blackout siya. Ano yung sabihin nun? Ingatan siya ng Panginoon dahil meron pa siyang gagawin. Nasungkuman na lang niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Nandun sa ibaba ng poste. Buhay. Pero nakita ninyo yung sama ng loob niya dahil sa ministry. Ginagawa niya ang lahat. Alam niyo kung ano nangyari doon? Napunta siya sa isang gawain, mga kapatid. Naka-damit pang beach pa nga siya eh. Yung beach ko, anong tawag doon si Sir Joy? Yung damit na ano? Beach comber ba yun? Yung damit na parang, alam ko meron kang ano doon eh. Ganon na pambaba noon. So yun ang suot niya, hindi, kasi hindi naman, so hindi, wala siya kasing balak. Ang balak niya, mag-fishing. So yung damit niya ganun, mag-fishing. Eh nakita niya may mga nag-assemble, pumunta siya. Eh kailangan ibigay mo ang pangalan mo kung ikaw ay dadalo doon. So binigyan niya ang kanyang pangalan. In short, mga kapatid, sabi mga kapatid, tinatawagan namin yung pinakabata. Na-preacher dito at ang pangalan niya William Marion Branham, patay kang madaga. Yun ang suot niya. Nakapag-fishing, mga kapatid. Eh, nagtago siya, di ba? Nahihiya. Sabi nung ano, katabi naman ka magtago. Come on, preach. Sabi. So napilitan siya nag-preach. At pagkatapos yung mag-preach, mga kapatid, sabi niya sa kanyang asawa, kahit 1 taon, hindi siya maubusan ng invitation. Pero niya yan. Pero niyan, minog na ng Diyos yung mga tao na kanyang mga kasalamuha para mapangginggam nila yung mensahe. Sabi na kahit 1 taon. Ang problema, yung nanay ni Hope, hindi pinayagan yung asawa. Wag, sabi. Kasi gusto ni Brother Branham, siyempre, isasama yung asawa niya. So, alam mo, nangyayari dyan, gugutumin kayo dyan, sabi ng nanay. So, hindi sinama. In other words, hindi natuloy si Brother Branham. Because of that, disobedience to the Lord, grabe, kinuha ang kanyang tatay, kinuha ang kanyang nanay, hindi ano, yung kanyang anak, na si Hope, asawa muna, katapos yung kanyang anak na si Hope, ang naiwan lang si Billy Paul. Ay talagang mahal na mahal niya si Hope, mga kapatid. Dahil doon, mga kapatid, masyadong sama ng loob niya, bigat, gusto niya nang magpakamatay. Na doon niya na-realize yung disobedience na nagawa niya sa Panginoon. Ako, ganun din nangyari sa akin. Because of my disobedience to the Lord. Kinuha yung pang-apat, anak ko. Akala niyo, wala akong anak na iba pa. Ang pangalan niya, Elijah. Eh, sinundan ni Tiny. That's August 1996. 18. Bakit? Anong dahilan? Dismayado ako, alam ni Brother Mike Toy. Galing ako doon sa inyo. Doon. Dismayado ako, parang sabi ko, ganito ang message of the hour. Ang ganda ng mensahe. Pero yung mga tao, yung mga nangunguna sa mensahe, ba't ganito sila? Talagang na-prostrate ako, mga kapatid. So, hindi ako matin, kahit saan. Dito lang kami. Hindi ko pa naisipan na mag-umpisa ng gawain. Hindi pa. Alam niyo yung ginawa? Hindi mo yung anak ko. See, don't be disobedient to God. Akala nyo, Brother Danny Del Mundo, pero din, kinuha rin yung kanyang anak. Baka akala nyo, kasi pag tinawag ka ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa'yo para talagang pasukuin ka ng gusto. Tandaan po ninyo yan. Pasusukuin ka hanggang sa sasama talagang loob. Na akala mo kung minsan ginagawa mo ng lahat para sa Diyos, pero yun pang ginanti ng Diyos sa'yo. But that is God's testing you. Kung talaga bang ikaw ay maglilingkod sa Diyos o naglilingkod ka lang because of the title. Siguro, hindi ko naman naisip na gano'n eh. I'm going for the title. Ano nga yung puso ko na gusto ko talagang straight yung pinatinan ko na gawain eh. Siguro doon sa hindi ako ma-attend. Hindi kami yan. Dinig kami ka ng radyo. Salamat sa panahon na yun, merong tugunon. Di ba? Merong tugunon noon, si Pastor Franco Tugunon. May radio program siya. Doon ako nakikinig. Pero hindi ko alam kung ako'y nabe-bless o ako'y nalilito. Pero, ginagawa ko, dinadampot ko. Kinuha ko ako yung pinipreach niya, katapos pinag-aaralan ko. Kasi kahit mali, kung minsan dito sa end time, kahit mali kung minsan, mali lang ang pagka-deliver. Pero nandun yung ingredients. Mali lang pagkaluto.
Kaya kung kaldereta, naging minuto. Dapat kaldereta ang lalabasan niya, di ba? Katapos, sabi pa niyan sa isang meeting, sabi pa niya sa radyo, kung hindi mo naintindihan ang 70 weeks of Daniel, hindi ka dapat maging karapat-dapat na maging pastor. Sabi niya doon sa programa niya. Eh, pinag-aralan ko. Kaya doon nag-umpisa ng pag-aralan kung maigi yung 70 weeks of Daniel. Hindi ka pala karapat-dapat mag... Eh, kanya yon. Pero pinakinggan ko rin. Kung di ko pinakinggan, di ko natuto. So natuto ako, buti natuto ako. Kaya salamat sa Panginoon din, mga kapatid. Marami pa tayong kailangan ayusin, mga kapatid. I-refine. This is a continuing study hanggang sa dumating ang Panginoon. Huwag tayong magkakala na yun na. Kasi pag nagkakala tayo yun na, pag dumating yung time na meron pang i-reveal ang Panginoon, baka, di ba, sasabihin nila, mali yung tinuro natin. Basta ang alam ko, yung may pundasyon, at yung pundasyon, doon lang tayo pwede na gumalaw. Pag lumabas ka doon sa pundasyon, mga kapatid, sabi ni Brother Branham sa kanyang sermon, you are presuming. Hindi tayo dapat mag-presume. Pag nagturo tayo dapat, at nangaral tayo, dapat kaya nating tayuan yan, pwede nating ipusta ang ating kaluluwa. Pag hindi natin pwedeng ipusta ang ating kaluluwa doon sa ating ginagawa, dunduin. Kasi may ibang kaluluwa, mga kapatid, na mapapahamak. Yung tinuturo ko sa inyo, mga kapatid, binubulat-dat ko yung maigi, pinipreach ko. May mga slip of the tongues ako. Hindi pwedeng hindi. Di ba? Pag nag-react si Brother Kel, ibig sabihin, hindi ko maintindihan, pero alam ko, meron ako nasabi. Pag ganun, meron ako nasabi na slip of the tongue, hindi sumabay yung isip ko doon sa bibig ko. So ginagawa ko, nire-review ko, sabi ko, ito pala yung nireact ni Brother Kel. Nire-review ko yun, mga kapatid. Actually, yung pre-next ko last week, marami akong nakita na unintentional, mga kapatid, kasi wala na ngayon yung installer na dating, paano ka na-install yun sa'yo? Ha? At hindi na tinatanggap ng 32-bit eh. Oo, hindi tinatanggap sa ano ko yun. Nasira yung polio ko, kaya naghanap ako ng ibang search engine. Okay naman yung search engine na ginagamit ko. Ang bilis nga eh. Alam niyo yung problema? Kagabi ko lang nakita, pasensya na kayo. Hindi niya madadaya ito. Ang problema, madadaya niya yung date. So may naibigay ko sa yung maling date. Pero yung kaisipan, hindi niya madadaya ito. Nalaman ko lang, mga kapatid, alam yung ginawa ko, kasi yung ginagamit ko, AI ngayon. Hindi ako makapag-ano ng ano eh, polio eh. Dinownload ko yung 3 AI na alam ko. Yung Dola, dating CC, yung... Mawi? Dola ay dating CC yan. Tama ba? Ayun si ano. Pero Dola na ngayon, D-O-L-A. Sa akin, Dola, pero CC, so nakalagay doon. Katapos, nag-download din ako ng Gemini. At meron akong Copilot. So ginagawa ko, pag nag-search ako, siyempre, hindi ka pwedeng mag-search kung hindi mo ibabato yun nasa isip mo doon. Dapat may alam ka rin. Hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng mag-search ka na lang na wala kang alam. Kasi pag nag-search ka na wala kang alam, pwede ka niyang bigyan na ibang kaisipan. Totoo yan. Ilang beses ko na-prove. Mali-mali yung sinasabi niya. Kaya mag-ingat kayo pag gumagamit kayo ng AI. Nalaman ko lang nung chinek ko doon sa Gemini, yung sinabi ng Copilot, chinek ko sa Gemini, at chinek ko sa CC. Para sigurado, pare-parehas kayo bibigyan ng 3, kako. Abay, parehas yung quotation. Mali-mali yung spoken word. Tanongin yung Sister J kagabi. Talaga niinis na ako kagabi. Tinulogan niya ako eh. Kami naman to. Natringan pa naman artificial intelligence kasapos. Di ba ibang binibigay na? Medyo nagawan ko ng naayos. Pare-pares na binibigay ni spoken word. Sumunod naman yung date. Grabe. Ayoko na. Kaso wala ko yung favorites ngayon. Kung di ko itutuloy, kaya ginawa ko, inom ko, pinatay ko muna. Nag-reset siguro. Nung pagdating ko ng, inano ko ng umaga, iba nang binibigay. Hindi na yung kagabi.
Grabe itong AI na to. Mabuti may alam ka. Kung wala ka alam, paano yun? Di ba? Kung tinanong mo lang, sinabi mo ni Brother Branham to. Ganito bang ibig sabihin ni Brother Branham? Wala kang alam. Wala kang basihan. Hindi ka nagbabasa ng spoken word. Maasa ka lang. Ito ganun. Patay ka, iba-iba ibigay. Chinalis na ako dun sa ano eh. Yung 4 parts ng tao. Tagal namin ng gano'n eh. Tapos naisip ko, pala itong kausap ko. Kasi pag nagkikipag-ano ka, akala mo tao yung kausap mo. Totoo yan. Sumasagot siya, nakala mo yung kausap mo nandiyan lang sa tabi mo. Nakalimutan ko ngayon. Hindi ganito yung ganito sinabi ni Brother Branham. Ay, pipilit niya yung gusto niya. Ano sa ano? Pero alam niyo yun eh. Robert eh. Alam niyo yung food. Siguro ganun nga. Pero grabe. Kung ano yung potential na hanapin ko, ibibigay niya. Kung ano yung... Minsan tumatama naman niya. So nung nag-challenge ko mga kapatid, nagbigay ko, patuloy-tuloy yung ano, mabuti, nagbibigay Panginoon, pinapaalala niya. Aba, in the end, sumangayon sa akin. Paano kung wala kang alam? Di ba? Nagdepende ka lang doon sa information na sinasabi ng AI. Hindi, no, sumangayon. Palagay ko, tama yan. Gumanon siya. Tama yan. Kasi, biblically, you are in line, sabi niya. Tama yung consistent yung kaisipan na sinasabi mo. In line siya sa Biblia, in line siya sa mensahe, sabi niya. Sabi ko, paano kung kapos ako ng kaalaman? Hindi kita challenge ako sa isip ko. Sinasabi ko, please give me a quotation. Gumaganon pa nga ako eh. Nagpi-please pa ako eh. So yun po, mga kapatid. Rest assured, kung meron ako naibigay sa inyo na maling take, pero yung kaisipan, mga kapatid, ng turo ni Brother Branham, hindi po yun. Mababago. Kung minsan, ang kinukuha niya yung galing sa iba nating mga kapatiran. So meron silang mga published work tulad ng Fairmont, mga kapatid, Pastor Ronnie, kumukuha siya doon. Kung minsan, nakikita ko na lang reference, si Pastor, work ni Pastor Ronnie ito, gumagano na ako kung minsan, mga kapatid. Work ito ng ibang church na, pero kung minsan, church ages talaga ang nakalagay. So, pag katapos, hindi ka bibigyan pala, Sister Maui, mga brother, hindi ka bibigyan ng word for word na quotation. Pero nakalagay, direct quotation. So, kung iniisip mo na yun ay word for word quotation na, may problema. Isang araw na isipan ko, is this verbatim ka ako? Patay. Sabi niya, no, it's paraphrase. Please give me the verbatim quotation na ako. Tapos kinumpir ko, tama naman. Tama naman. Yung isipan, tama naman. Ang problema lang, pag yun ang i-present mo sa church, sasabihin nila, wala kang resibo, mali yung resibo mo. Di ba? Pero yung kaisipan tama. Pinaraphrase lang para mas madali nating maunawaan. Okay rin yung AI, mga kapatid. Kaya lang, pag ang ating tinuturuan o pinagpipresentan ay mga diehard talaga na say what the text says, patay ka na. Sabi nila, mali yung resibo mo, mali yung turo mo. Pero ang mahalaga dito yung kaisipan, mga kapatid. Kung tama yung kaisipan, yun ang ating panghahawakan. At huwag kayong mag-alala dahil nandito yun. At nandito yun. Hindi lang dito, nandito. Kaya nga ako nag-ano rin ng dalawa pa yung CC, mga kapatid. Ang problema ko talaga yung ano. Pag dinadownload ko, dinahanap 32-bit. Ang laptop, 64-bit, ano? Oh. Hindi pwede sa 32-bit dyan nakalagay. Yung table? Oh? Anong 2001? Anong? Hindi, saan ako pupunta? Sige. Kasi mayroon ako table, wala ka maasahan doon sa table eh. Oh, yung Word. Okay lang. Pero ang problema ko kasi, pag yung table lang gagamitin ko, wala siyang hits na ibibigay. Katapos hindi ka pwedeng maglagay lang ng isang word, 2 words, 3 words. Wala kang masahan. Hindi tulad dati, magbato lang ako ng isang word na naisip ko, lilitaw na. Ngayon, wala. So yun mga kapatid, rest assured, yung 1960, hindi tuloy ko mapinpoint ngayon, kung 60 o 61. Pero
Dalawa kasi yun. The Curtain of Time, 1955. At Beyond the Curtain of Time, 60-61. Katapos yung Rejected King, 1960. 61 yung Beyond the Curtain of Time. Pero yung Beyond the Curtain of Time, mga kapatid, diniscuss din niya doon sa Rejected King. At pag pinagsama-sama mo yun, kukuha ka pa doon sa mga iba pa. Ang dami pa kasi na diniscuss niya eh. Sa Future Home, diniscuss din niya yan, mga kapatid. Mas malinaw doon sa Future Home. Tinignan ko yung Future Home. Mas malinaw, mga kapatid. So talagang merong celestial. Meron din siyang quotation, mga kapatid, na pwede mong interpret na nung sinabi niyang 20 feet away siya, mga kapatid, ang kaisipan, nandun siya sa company niya. 20 feet, mga kapatid, siya na nakatingin doon sa kanyang katawan na natutulog. But either way, the distance is the same. Nakatingin ka man, mga kapatid, na pataas o nakatingin ka man na pababa, still 20 feet. At tama rin yun nag-overlap, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, the most glorious time of a born-again Christian. Listen to this carefully. Ang pinakamaluwalhati na panahon para sa isang born-again Christian ay kapag dumadating na yung huling hininga niya. Yung huling hininga. Tayo, takot na takot tayo. Takot na takot tayo na mangyari yung huling hininga natin dahil mamamatay na tayo. Pero sabi ni Brother Branham, yun ang pinakamaluwalhati na panahon sa buhay ng isang born-again Christian. Bakit? Kasi iiwanan niya na lahat ng pakikipagbaka niya sa buhay sa mundong ito at siya malilipat sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen, Lord Jesus. At yung paglipat niya sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, di baga, inangat mo lang yung tabing. Oh! Hallelujah! Parang inangat mo lang yung tabing, mga kapatid. At pag angat ng tabing, nandun ka na sa paraiso. Kaya nasabi niya, mga kapatid, sa born again Christian, kung di ako nagkakamali na spoken word, sabi niya, yung pagbukas mo ng mata mo, nandun ka na, agad. Ito yung pinakamagandang bahagi, mga kapatid, na kung saan tayo inihanda. Amen. Kasi marami sa atin, di natin alam kung anong mangyayari pagkatapos natin mamatay. Mga totoong born-again Christian. Ang totoong born-again Christian, ito pinapakita sa atin na pag tayo namatay, pagpikit ng ating mata, antimano, pagbukas, nandun tayo sa paradise. Parang inangat lang yung tabing. At ang kailangan mo na ay humakbang at nandun ka na. Wow! Hallelujah! Lord. Kaya sa'yo pupunta ka sa impyerno. Tama. Tama, Lord. Tama, Lord. Na walang kapahingaan doon. Araw at gabi takot na takot ka. Nasusuklam ka. Kinikilabutan na. At hindi ka makaalis doon. Hanggang sa dumating yung araw ng paghahatol at muli, isasawsaw ka sa lawa ng apoy. Akala mo tapos ka na doon. Akala mo tapos ka na. Tinakot, wala nang nangyayari sa araw at gabi, mga kapatid. Wala kang kapahingan doon, tinatakot ka, sumisigaw ka, at ang top of your voice, alilid ako dito, gusto ko lumabas dito! Pero hindi ka makalis doon, mga kapatid. Takot na takot. Alam niyo yung, hindi niyo pa siguro nasubukan, o kung may nakasubok na naginip kayo, binangot kayo. At yung asawa niyo, sasabihin, sumigaw ka, ba't ka sumigaw? Naginip ka, sasakalin ka na ng ano yun. Isasakal sa'yo na napakapangit at nakakatakot na halimaw, sasakalin ka na bigla, kaya, hindi ka ng gano'n. Panaginip, pamungot lang. Gano'n ang experience doon sa... Sabi ni Brother Branham, gano'n. Who will go there? Sinong gusto pumunta doon? Hindi ko pupunta doon. Ayawan mo yan. Pero yun ang katotohanan. Kaya nga ipin-experience sa kanya para sa atin. Yes, amen. Para maunawaan natin at aayawan natin. At ang requirement lang sa pagpunta doon sa 6th dimension, mga kapatid, ay tanggapin mo lamang ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi rin ninyo wala kang pakakawala ng pera. Di ba? Ang pinagawa, mabigat lang dito yung pag-attend eh. Oo, papakawalan ng pera, pasahe. Di ba? Pero pwede mong isakripisyo yun. Kung ako, sasakripisyo ako, siguro di ako kakain ng isang kainan para makapagtabi ako para sa aking pang-attend. Kung wala akong masasakyan, magagalak ang Panginoon doon. Sisiguraduhin ko sa inyo. Then inuna niyo siya, mga kapatid.
Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangan maniwala tayo. Kasi, come on, I need your attention. Kung hindi tayo maniniwala dito sa ating ginagawa, bakit tayo nandito pa? Para saan pa? Bakit ka pa nandito? Hallelujah. Para saan? Ba't ka pa nandito? Hindi ka rin pala naniniwala. Come on. Come on. Kung nandito ka, hindi ka rin pala interesado, hindi ka rin pala, mga kapatid, hindi mo rin pala pinapaniwala na pagkamatay mo pupunta ka sa paraiso, para saan pa nandito ka lang? Para magpakita? Nandito ka lang para masabi na ikaw ay umaaten sa isang born again Christian at kahit papano ang tingin ng tao sa'yo, uy, banal yan kasi umaaten ng gawain. Ganon? Yun lang ang habol mo. Na? May mga taong ganon, umaaten lang sila sa born again para magkaroon sila ng dignidad na sila yung mga born again, sila yung mga banal. Sila yung mga Kristiyano daw. Yun lang ang habol mo. Kung yun lang ang habol mo, sayang. Sayang ang pinunta mo rito. Hallelujah. Kung hindi mo rin lang pakikinggan ang salita ng Diyos, sayang. Bakit? Mga kapatid, this will assure you to go there. Hallelujah. Bibigyan ka ng assurance na napapakinggan mo kung gagawin mo, napupunta ka doon. Hallelujah. At kung sasabihin mo, sigurado ba yan? Tanong ko sa'yo, ba't ka nandito? Kung yung itatanong mo sa sigurado ba yung tinuturo mo sa'yo, ba't ka nandito? Di ba? Hindi ka pala naniniwala eh. Ano magkakasala ka lang kung di ka naniniwala? Tama. Tatanggap ka ng napakaraming sumpa sa buhay mo. It's either, wag na lang, kaysa tatanggap ka ng sumpa. Totoo yan. Totoo po yan. Sabi ng ating Panginoon kay Abraham, mga kapatid, sa Genesis chapter 12, siya na magbe-bless sa'yo ay mabe-bless. Siya na susumpa sa'yo ay masusumpa. So kung bless mo, mga kapatid, ang mensahe, mga kapatid ng Diyos, mabe-bless ka. Kung tinatanggihan mo, masusumpa ka. Revelation 22, tingnan natin, bro. 22 verse 18 na 19. Para makita ninyo kung anong epekto ng binabaliwala nyo sa salita ng Diyos. Wag, I hate to see you go to hell. Sakit ang kalooban ko dahil ginagawa ko ang lahat para pumunta kayo ng paraiso. Hallelujah. Sayang naman yung pag-aaral ko. Hallelujah. Sayang naman yung effort ko. Mabuti pang di tayo nagkakilala. Di ba? Kasi kung magkakilala tayo, pupunta ka sa paraiso, sasama talaga loob ko. Kasi I did my best. Ginawa ko lahat ng magagawa ko para pumunta ka ng paraiso. Look at this. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Di mo pinaniwalaan, anong ginawa mo? At sinabi mo bang naniniwala? Totoo ba yan? Di ka naniwala, binawasan mo. At nung sinabi mo pang totoo ba yan, dinagdagan mo. Akala mo ganun lang ang epekto. Di ka makakapasok sa banal na syudad. Wala kang buhay na walang hanggan. Kaya ulit-ulitin mo, saksak mo sa bukotin mo, mga kapatid, Revelation chapter 22, verse 18 na 19. Maglagay ka ng kwintas dyan para di mo makalimutan. Revelation 22, verse 18 to 19. Revelation 22, verse 18 to 19. Revelation 22, verse 18 to 19. Papakita yan, saan ka pupunta. Pag tinanggihan mo ang salita, lalo na kung nagdagdag ka pa, binatikos mo pa yung salita ng Diyos. See? Let's go there. Let's all go there. Gusto ko pumunta tayo lahat doon para ma-experience natin yung sinabi ni Brother Branham, di ba? Doon lahat ng makikita mo sa paligid mo ay sabi niya, it's joy that could not be expressed. Bilhin niyo yun. Isang kagalakan na hindi masaysay ng salita ng tao. Hindi mo masaysay, wala ka. Pero masaya ka. Payapang-payapa. Hindi tulad dito, wala ka lang makain dito, di ka na payapa. Di ba? Wala ka lang baon, papunta ng eskwela, di ka na payapa. May makasalubong ka lang, nagalit sa'yo, di ka na payapa. May bumatikos lang sa'yo, di ka na payapa. Makarinig ka lang ng preaching sa pastor, di ka na payapa. Di ba? Di ba? Ito ang puros kapayapaan.
payapang-payapa at maligayang-maligaya ka at puno ng kasapatan, wala ka nang hihilingin pa. Ay, amen. Kaya nga si Brother Branham ayaw nang umalis doon. Sana ma-realize ninyo po ito, mga kapatid. Not to take this message seriously, sayang. Agaan ninyo habang maaga pa, kayong mga bata pa, lalo na kayong mga young people. Nakakakita ako dito sa mensahe, mga kapatid, na 10 years old, 11, 12, 13, 14, 15, grabe na pagkausap mo, punong-puno, siksik, biglig at umaapaw na. Ang kanilang kaisipan, pwede nang makipagsabayan sa'yo pagkausap mo. Di ba? Come on. Iyon na lang ang kanilang ginagawa. Interesado sila dun sa kanilang ginagawa. Mahal na mahal nila, naniniwala sila. Totoo yung kanilang ginagawa. Totoo, pinapaniwalaan nila kung ano yung brinibig sa kanila. Grabe, 12 years old, magigipagtalastasan sa'yo, alam niya ang mensahe. Para ng pastor. 13, 14, pagdating ng 17 niya, grabe na. Hindi pa kayo nakakakita. Kasi ang tinitignan niyo dito sa loob ng church. Ang daming fellowship ng end time message sa online. Tingin kayo. Tingin kayo sa foreign. Sa yung mga foreigner, mga kapatid. Ang babata pa nila, pag magsalita sila tungkol sa mensahe, gagaling sa puso nila. Kailalang pasok, kahit isang sino sa atin siguro dito. Pagdating sa mensahe, bakit? Dinitigdig nila. Yun ang disadvantage natin. We are poor people. Kailangan magtrabaho ang ating magulang, lalaki at babae, mga kapatid, karamihan. Kaya, hindi na nagagayad masyado yung mga anak. Pero alam niyo pang disadvantage sila? Advantage naman natin yun. Yung karangyaan, yun naman ang disadvantage nila. Come on. Hindi sila pwedeng mabuhay doon, hindi marangya. Come on. Ang buhay nila doon ay marangya. Paano sila mag-a-adjust doon sa kalalagayan, mga kapatid, na naghihirap? Na desperado. Di ba? Na wala silang makain. At aasa sa Diyos, doon may pera ka agad. Kailangan naman pagkain, meron ka. Hindi ka pwede mabuhay doon na mahirap, mamamatay ka doon. Hindi pwede. Diba? Dito pwede. Pwede ka mabuhay dito na mahirap eh. Bakit? Hindi mo naman kailangan ng heater dito. Hindi mo rin kailangan ng aircon. Doon, kailangan nila. Diba? Pag taglamig, kailangan nilang heater. Kailangan nila ng mga damit, mamahalin. Pagkain nila, mga kapatid, mamahalin. Tayo, dito. Hindi ko ba kain pa rin ba ng pasabog dito? Wala na. Natutuwa ako. Yumaman na. Di ba dati, sasabugan ng asin yung, di ba, pagkain. Basta mabango yung kanin. Di ba? Ayos na. Ano pa ba yung isa? Yung dilis? Ano tawag? Pako. Yan. Dati pako. Pako. At disabog, mga kapatid. Ang malinit kainin. Pero ngayon, hindi na. Kasi nakita ninyo yung pag-angat ng buhay, biyaya ng Diyos yun. Dapat makita natin yun. Makita natin na nagkaroon ng improvement. Huwag yung kapitbahay mo tignan mo. Huwag yung asenso na nangyayari sa paligid mo. Kung meron ka man titignan kung paano umangat ang pananampalataya mo. Dahil pag umangat yung pananampalataya mo, sasabay ang blessing mo. Amen. Hindi pwedeng hindi sasabay. Kaya ngayon ang inuuna palagi ng Panginoon. Yung umangat yung pananampalataya mo, dahil pag umangat yung pananampalataya mo, hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. At ano ang panlaban mo doon sa kaaway? Yung Panginoon. Sasampalataya ka sa Kanya, naiadya ka sa lahat ng gawa ng kaaway. Pero kung wala ka, hindi na-develop yung pananampalataya mo, palagi kang talunan. At pag talunan ka, pasuray-suray ang lakad mo. Pawardi-wardi. Hindi ka makapaglagad ng matino. Huwag natin gawin yon. Pag tayo ay umaangkin na tayo mga born-again Christian, huwag natin hayaan na mapulaan tayo. Huwag natin hayaan na sabihin na JGO ka naman. Na, grabe ka naman. Stupid ka naman. Wala kang kwentang tao. Huwag natin sabihin, huwag natin hayaan. Ang tao, sabihin nila sa atin yun. Bakit? Kasi tumatama ito doon sa pangalan na dinadala natin. Chris. Di ba? Chris. Tiyano ka. Dala mo ang pangalan ni Kristo. Pag pinulaan ka, ang napupulaan si Kristo, hindi ka. Hindi ka nahihiya niyan. Dahil sa'yo, nasisira ang pangalan ni Kristo. Huwag ka na lang magpatawag ng Kristiyano. Magpatawag ka na lang na Judas, Barabas, Estas. Di ba? Magpatawag ka na lang na demonyo. Di ba?
Magpatawag ka na lang na Diablo kaysa magpatawag ka na Kristo. Pagkatapos yung galaw mo, pag nakita ka ng ibang tao, mukha kang demonyo. Pag sinabi mong, ikaw ay demonyo, hindi ko sabihin ako ay demonyo, hirap na. Ikaw ay demonyo, at least pag kumilos kang demonyo, talagang demonyo ka. Ang kilos mo, wala. Hindi ka nagpapanggap. Pero kung born again Christian ka, huwag ka naman magpanggap. Kasi meron kang ibang kapatiran dito. At kung ibang kang kapatiran, pag nasira ka, nasira rin sila. Akala mo, ikaw lang. Hindi, dadamayin mo kami. Tandaan po ninyo yan, pag ikaw ay nasira, damay yung iba. Sabi nila, sasabihin nila, pastor siya, tinuturuan siya ng tama. Hindi, ganyan ba tinuturo ng pastor sa kanya? Ganyan ba sila? Ganyan ba sila? Di ba? Ang tanong nga nun ganyan ba sila ng mga taga dyan sa Ciudad Real? Anti-message? Ganyan ba sila? Ganyan po ang sasabihin nila. Hindi naman sasabihin na ganyan ka ba? Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Sana nakuha natin mga kapatid yung bagay na ito. Gusto kong pumunta doon. Sinong gustong pumunta doon? Gusto kong pumunta sa paraiso. Ang paraiso, mga kapatid, ito yung para sa akin pero ipuprove ko sa inyo later on. Ang paraiso ay ito yung Eden na dinala doon. Later on, ito ibababa rin dito sa lupa. Praise God. Pero pagkakaiba, no? That thing is a prototype. Pero ibababa dito is the culmination. Yung culmination ng glorification ng bagay ng Eden ang ibababa dito. Kaya doon, wala kang makikita na Holy City. Pero na ibinaba yung Eden, meron ng Holy City. Kasi yun yung ano ba yan? Napiprempt na yung... Hindi pa ngayon yun. Tayo na nga tayo, baka ma-attempt pa ako. Kamuntik na! Hindi pa yan, pero patikim yun. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sabi ko gusto ko mag-preach sa umagang ito. Kaso, pasensya na kayo kasi kagabi nasira yung espiritu ko dahil doon sa natuklasan ko mga kapatid. So, buong gabi, halos, nag-attempt akong i-reconcile. Yung aking notes, mga kapatid. Yung present dito last week, I believe, yun ay tama, mga kapatid. Pero meron yung counterpart na pwede mong sabihin na hindi ganun. Pwede mong, yung iba, pwede nilang tignan, mga kapatid, interpret yung salita ni Brother Branham na nung tinignan, mula doon sa taas, pababa. Pero itong gusto ko makita po natin, pwede nilang i-unit yung in the air, mid-air, Brother Rolly. Pwede nilang i-unit yan eh. So pwede nilang palabasin na mula mga kapatid doon sa pagkahiga, dahil sabi ng iba, sabi ng AI, kinontest ko nga ito doon sa AI. Sabi ng AI, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, tignan nyo, sasabihin pa sa akin, sabi ni Brother Branham. Sabi ni Brother Branham, pag ikaw ay umalis sa isang katawan, kailangan mo isang katawan. Totoo naman. Sabi ko. Pero di ba, yung nangyayari sa kanya, ay tulad ng translation, dako sa kanya. Oo, sabi niya. Di ba sa translation, may meeting in the air ka. Ay, tama ka. Grabe yung AI, man. Grabe yung AI, di ba? Yeah. What happened to Brother Branham is momentarily ako. Rapture. Isn't it in the rapture, there is a mid-air happening, event. Yes, you're right. Sinangayunan ba naman ako? Akala ko AI siya. Kaya wag kayong magdepende masyado. Pag gagamit kayo ng AI, well, pagdating mga kapatid, sa grammar, okay lang yan, gamitin lang ninyo yan. Pagdating sa mga thesis ninyo, gamitin. Pagdating sa mga report nyo, gamitin ninyo yan. Kasi marami siya mga kapatid na makukuha na iba't iba mga kapatid. Pag gumawa kayo, kaya ngayon, wala nang bobo ngayon eh. Pag may bobo pa ngayon, bobo na talaga, bobo na talaga. Bakit? Meron na ngayon eh. Meron mo. Pag pinaggawa mo ng report, straight English, grammatically right. Pag pinagsalita mo, ewan ko na lang. Di ba, hindi magtutugma yung sinulat niya doon sa pananalita niya. Something is wrong. Kaya huwag kayo magdepende. Kung gusto nyo, gumamit ng AI, mga kapatid, i-review nyo pa rin. Saka, i-master naman ninyo. Gumamit na nga kayo, hindi nyo pa i-master. I-master rin yung maigi. Kaya, yun lang nagubiling ko pa sa inyo mga kapatid. Dahil ako, nag-struggle ako kagabi. Grabe. Struggle talaga ako.
Pero sabi ni Brother Branham, sa last breath mo, mawawala yung struggle mo sa buhay. Kasi mapupunta ka sa presensya ng Panginoon. Sa born again Christian, nandun yan. Pagpikit mo ng mata mo, as if nandun ka na. Ang dami mga kapatid na quotation kung saan nagsasabi parang nilip up lang yung veil. At parang naglakad ka lang. At meron ding nag-overlap yung mga dimension. Ang dami mga kapatid na quotation na ganon. So in other words, huwag tayong matakot. Kung hindi pa nawawala yung takot mo, something is wrong. Kung hindi nawawala yung takot mo, kasi ang totoong born again Christian, dapat mawala na yung takot mo sa buhay na ito. Dahil kung hindi nawala yung takot mo sa buhay na ito, hindi ka pa talaga born again. Hindi ka pa born again. At kung hindi ka born again, pupunta ka sa impyerno. Yan ang totoo. Pupunta ka. Sa ayaw at gusto mo, pupunta ka. Because only born again Christian will go there. Sabi nga ni Brother Branham, pure love could enter there. Meron man pure love. So, hinikayat ko kayong lahat. Ang mensahe ay nasa online. Nakita ko yung table, pwede mong, kung hindi mo maintindihan ng Tagalog, pwede mong may selection na, ilalagay mo sa Tagalog, ano? So, bibigyan ka ng Tagalog, may spoken word. So, nasa online na yan. Kaysa kung ano-anong ginagawa nyo sa Facebook ninyo, 1,001 yan, more than 1,000, spoken word, hindi mo yan matatapos sa buong buhay mo. Ulit-ulitin mo. Tayo po at manalangin. Dakilang Diyos, salamat uli sa umagang ito. Pagpalain mo po kaming lahat. Yun po ang inihiling ko sa umagang ito. That you bless all your people here this morning. Bata man o matanda, seryoso man o hindi, Panginoon, alam ko, ikaw din ang nagdala sa kanila rito. Dahil kung di mo sila nala rito, wala sila rito. Marami silang pwedeng idahilan at marami silang pwedeng gawin para hindi sila mapunta dito, Panginoon. But somehow, dinala mo lang sila rito. At kahit kami man, nung kami pa yung mga bata pa sa pananampalataya, marami po kaming nagagawa din na laban sa'yo. Hindi nga na, kung nakikita yun sa amin, baka mas malala pa kaysa kanilang ginagawa, Panginoon. Kaya, huwag mong hayaan, Panginoon, na magkaroon po kami ng puso na mapanghatol. Dahil kung minsan, nakikita po namin na mali ang kanilang ginagawa. Pero bigyan mo rin kami ng tapang na saysayin kung anong tama sa kanila. At compassion, na pag nakikita po namin sila, na sila ay nagdadalamhati o natitisod sa mga bagay na kanilang naririnig, kaysa sila ay mabless, kaya mong magkaroon kami ng compassion. Na kaysa itulak sila, sila ay kabigin, mahalin, unawain. Napakahirap gawin yung Panginoon. Dahil kung minsan ang mga tao ay emosyonal. Kaya hiniling po namin, alisin mo po ang emosyon na hindi maganda sa aming mga puso at isipan. Palitan mo po ito ng puro na pagmamahal. Upang sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, naroon po ang pangunawa sa aming mga puso. Naroon po ang aming pagmamahal. Na malalaman po nila sa anumang oras na lalapit sila sa amin, wala silang makikita na pagkukunwari. Wala silang makikita na bahid man lang ng sama ng loob, bahid man lang na hindi magandang bagay. Sabi ng aming mensahero, we could create our own atmosphere. Minsan, nahirapan po kami. Pero, since ito po ay sinabi ng aming mensahero, makakayanan po namin ito sa tulong mo. Tulungan mo kami that we could create a good, loving, faithful, understanding, Panginoon na atmosphere palagi tuwing na upang maiwasan po namin na makapasok ang kalawkawin ng aming kaisipan. With our right minds, Lord God, hindi po namin magagawa yung ginagawa ng isang unregenerated person. Dahil namin magagawa, Panginoon, yung mga bagay na kasuklam-suklam sa iyong harapan. Bagay na ayaw mong tignan, ngunit kung kami po'y binago mo talaga sa aming puso, kung kulang pa, kami po'y hawakan mo at akayin at patuloy na turuan, patuloy na himukin, na gawin ang kalooban mo. Naniniwala kami, Panginoon, na makakalakad po kami ayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Tulungan mo kami sa umagang nito, Lord God, kung ganon, na mapangyari ang lahat ng mga bagay nito sa amin. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, dalangin ko, Panginoon, na nawa, umpisa sa araw na ito, ang bagay na ito'y mabuo sa aming mga puso. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samadalangin, at lahat ng banal magsabi ng
Amen. At palakpakan po natin ating Panginoon at tinatawagan ko na si Brother Kel para isarang ating gawain. Salamat po sa ating buting pastor. Salamat din sa Panginoon. Tayo po yung dadao sa pag-aaral po rin at tatayo talaga ng nakan sa ating gawain. Pag-itig ba rin yung struggle na? Your faithless friend. Hearing what I have been. Yes, I should. What can I say? Oh, it hurts to know I've got to fight for you. Never give
Brother Will, ang sumalangin sa ating mundo ay Brother. Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli po nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo sa araw na ito. Yes, Lord. At muli ka namin na paglingkuran, Panginoon. Tama. Nawa ay napangiti ka namin dyan sa iyong luklukan. Yes, Lord. At masabi mo na ito nga ang mga sinisinta kong anak. O Lord God, hallelujah. Katulad nga na sinabi ng aming mahal na pastor, bakit kami narito, Panginoon? Oh, hallelujah! Hallelujah. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, Tama! Hallelujah! kami ay binukod mo, Lord God. At nawa makita naming lahat to, Panginoon. Siya nga po. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, upang papurihan ka. Paglingkuran ka, Panginoon. Tama! Hallelujah! Itas ka sa pinakamataas na lugar. Hallelujah! Kilalanin ka namin bilang isang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Siya nga po. Oh Lord God, napakabuti mo, Panginoon. Tama. Sa umaga na paggising namin, Panginoon, isa ng malaking pagpapala sa amin. Hallelujah! Oh Lord God, ang magising kami na may hininga pa ng buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Nawa, Lord, tulungan mo kaming lahat, Lord. Siya nga po, Lord. Pagtagpo-tagpuin mo ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Oh, hallelujah! Nalalapit na, Panginoon, ang pagdating mo. At inihahanda mo na kami, Lord. Oh, hallelujah! Tulungan mo kaming lahat. Nawa, ang kaisipan na aming nakikita, Panginoon, ay makita naming lahat, Lord. Siya nga po. Nakikita namin na ang panahon ay malapit na. Tama. Ito ay hinog na, Panginoon. Tama. Oh, Lord, kahabagan mo kami, Lord. Kahabagan mo kaming lahat, Panginoon. Wala kami ibang lalapitan kundi ikaw lang. Panginoon, nawa ang pangangaral na aming narinig ay tumimo sa aming mga puso. Tulungan mo kaming lahat na maipamuhay ito. Hindi kami pumunta rito para maglaro, Tama. para matulog, Tama. para ipagwalang bahala ang iyong salita. Tama. Hallelujah! Pumunta kami dito, Panginoon, para muling tumaas ang antas ng aming pananampalataya. At sa pananampalataya, Panginoon, doon mo kami aagawin. Siya nga po. Nawa, maging kamukha mo kami sa iyong pagdating, Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Lord, tulungan mo ang mga kapatiran namin na hindi pa tunay na nakikita ang kabutihan mo. Tulungan mo kaming lahat, Lord. Nawa, walang maiwan kahit isa, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah! Tulungan mo kami at masabi namin ang pagdating namin doon, kapatid. Di ba ang sarap ng pagtatagumpay? Tama. Hallelujah! Oh, hallelujah! Na ikaw pa mismo, Panginoon, ang pupunas ng aming mga luha. Oh, hallelujah! Luha ng kagalakan. Hallelujah! Sa aming mga pinagdaanan na pagsubok, Tama. Hallelujah! na pagkalipusta, na pag-api, Tama. na pagwawalang bahala ng mga tao sa amin. Tama. Hallelujah! Lord God, tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Sabi nga ng aming mahal na pastor, kung kami ay may takot pa, wala pa sa amin ang banal na Espiritu. Oh, hallelujah! Tanggalin mo, Panginoon, ang takot sa mga alalahanin, Tama. Panginoon. Hallelujah! Kapag dumarating, Panginoon, ang mga bagay na yan, ay sinasabi, mga alalahanin naman, kung ano-anong mga bayarin, Panginoon, kung ano-anong mga pangailangan. Lord, tanggalin mo ang mga alalahanin na ito. Tulungan mo kami lahat, Panginoon, at masabi namin sa aming sarili na kami ay may Diyos. Tama. Hallelujah! Aming Diyos ang magpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Oh Lord, hallelujah. Pananampalataya, Panginoon. Personally, Panginoon, minsan dumarating din sa iyong lingkod ang kahinaan. Lord, tulungan mo, Panginoon, kaming lahat. Siya nga po. Muli kami bumalik sa iyong salita. Muli kami bumalik sa iyong mga pangako. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga ginamit mo, Panginoon, sa araw na ito. Siya nga po. Ang aming music ministry, Yes, Lord God. ang aming MC, ang aming Yes, song Lord leader, God. Hallelujah. ang aming mahal na pastor, Panginoon, patuloy mong ibigay sa kanya ang kanyang kalakasan. Yes, Huwag mo brother. siyang pabayaan, Panginoon, na manghina Siya nga po. sa po ng kanyang sambahayan, Lord. Yes, Lord. Batid namin, Panginoon, ang kanyang pagpapagal.
Hindi basta-basta, Panginoon, ang pagpapagal na kanyang ginagawa upang kami ay mapagkain, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming lahat na huwag namin pabayaan, Panginoon. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na huwag isa walang bahala, Panginoon, ng mga bagay na yan. Batid namin na mahal kami ng aming mahal na pastor. Ayaw niya kaming mapahamak. Nawa ganun din na makita namin, Panginoon, ang kahinat na namin kung hindi kami susunod sa iyong salita. Oh, hallelujah. Oh Lord, gabayan mo kaming lahat, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kung paano mo kami iningatan, Panginoon, na dinala mo kami ng ligtas, ganun mo rin kami ingatan, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-uwi. Granted, Lord. Nawa, Panginoon, dala-dala namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, at saan man kami umarap, Panginoon, makita nila na ikaw ay nasa sa amin. Yes, Lord. Hallelujah. Muli, Lord, mapasayo ang walang hanggang papuri sa bukod tangi at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal, magsabi ng Amen. Amen. Amen.